Ang tunog ng rumaragasang gulong sa lupang tuyot ang unang pumunit sa katahimikan ng umaga. Kasunod nito, isang sigaw na puno ng paghamak. Marco Reyes! Lumabas ka dyan, magnanakaw! Napahinto si Marco sa pag-aayos ng mga punla ng kamatis. Ang pawis ay nagsisimula pa lamang mamuo sa kanyang noo, kasabay ng sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa likod ng bundok makiling. Kanina lang, ang tanging nasa isip niya ay ang pag-asang sa darating na anihan, sapat na ang kanyang kikitain para masimulan ang pagbili sa maliit na lupang ito na matagal ng pangarap ng kanyang itay Andres. Isang simpleng pangarap para sa isang simpleng tao. Pero ang sigaw na iyon ay parang kidlat na gumuhit sa maaliwala sana niyang umaga. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang mamahaling pickup truck ni Mateo Soriano, ang nag-iisang anak ni Don Ricardo, na may-ari ng malawak na Hacienda de la Vega na nakapalibot sa kanilang baryo. Bumaba si Mateo, suot ang kanyang makintab na leather boots na tila nandidiri sa alikabok ng San Isidro. Nasa likod niya ang dalawa niyang alalay, parehong may mapanuring tingin. Anong kailangan niyo, Sir Mateo? Tanong ni Marco, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Pinagpagan niya ang lupa sa kanyang mga kamay na may kalyo. Tumawa si Mateo, isang tawang walang kagalakan. Ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang isa sa uli mo ang ninakaw mo sa hacienda. Kumunot ang noo ni Marco. Isang init ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Wala akong ninanakaw sa inyo, Sir Mateo. Alam niyo yan. Talaga ba? Lumapit si Mateo, ang mukha'y ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Amoy na amoy ni Marco ang mamahaling pabango nito, isang amoy na hindi nababagay sa kanilang lugar. Nawawala ang isang piyesa ng bago naming traktora. Isang maliit pero napakahalagang piyesa. At lahat ng sinabi ng mga trabahador ko, ikaw ang huling nakita malapit sa garahe kagabi. Kasunungalingan. Alam ni Marco na kasinungalingan iyon. Ni hindi siya lumapit sa hacienda kagabi. Ang buong gabi niya ay ginugol sa pag-aalaga sa nilalagnat niyang amaing si Andres. Gawa-gawa niyo lang yan, matigas na sagot ni Marco. Hanapin niyo, utos ni Mateo sa kanyang mga tauhan. Agad na kumilos ang dalawang lalaki, dire-diretso sa maliit na kubo ni Marco. Isang dampa na gawa sa kawayan at sawali, na saksi sa lahat ng kanyang pagod at pangarap. Huwag niyong galawin ang mga gamit ko, sigaw ni Marco, akmang susunod pero hinarang siya ni Mateo. Bakit, Marco? May tinatago ka ba? Nakangising tanong nito. Ang galit sa dibdib ni Marco ay nag-aapoy na. Ang kawalan ng katarungan ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Paano nagagawa ng isang taong tulad ni Mateo na yurakan ang dignidad ng isang taong wala namang ibang ginawa kundi magtrabaho ng marangal? Ilang sandali lang, lumabas ang isa sa mga alalay. Hawak nito ang isang maduming piraso ng bakal na nababalot sa isang basahan. Ito na, Boss Mateo. Nakita ko sa ilalim ng kanyang papag. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Hindi niya pa nakikita ang piyesang iyon sa buong buhay niya. Isa itong patibong. Isang napakalinaw na patibong. Hindi sa akin yan, giit niya, ang boses ay nanginginig na sa galit. Tanim niyo yan. Sabihin mo yan sa mga pulis, sabi ni Mateo, at kasabay noon ay ang pagdating ng isang patrol car ng pulisya, na tila nag-aabang lang sa isang tabi. Nagsimula nang maglabasan ang mga kapitbahay. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagtataka at bulungan. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan. Ito ang mas masakit pa sa anumang paratang. Ang masira ang kanyang pangalan sa harap ng mga taong kinalakihan niya. Marco Reyes, sumama ka sa amin, sabi ng isang pulis habang papalapit at may hawak ng posas. Hindi pumalag si Marco. Para saan pa? Ang lahat ay planado na. Ang boses niya ay walang halaga laban sa kapangyarihan ng mga Soriano. Habang pinupusasan ang kanyang mga kamay sa likod, isang malamig na bakal na sumisimbolo sa kanyang kawalan ng pag-asa, napatingin siya sa daan. At doon, sa gitna ng nagkukumpulang mga tao, ay may isang sasakyang nakahinto. Sa loob, sa passenger seat, ay may isang babae. Hindi siya taga rito. Ang kanyang kasuotan ay simple pero formal. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Pero ang nakakuha ng atensyon ni Marco ay ang kanyang mga mata. Hindi ito mapanghusga. Hindi ito naawa. Ang mga mata niya ay puno ng pagkalito, ng gulat, at ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Marco.
Isang bakas ng pagkadismaya na para bang siya mismo ay nasasaktan sa kawalang katarungang nasasaksihan niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lamang ng ilang segundo, pero para kay Marco, iyon ay isang napakatagal na sandali. Pasok, marahas na tulak sa kanya ng pulis papasok sa patrol car. Sumara ang pinto. Ang ingay ng mga bulungan ay biglang humina. Ang tanging nakikita na lang niya mula sa bintana ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang itay Andres na kalalabas lang ng bahay. At sa likod nito, bago tuluyang umandar ang sasakyan, ay ang babaeng iyon sa kotse. Nakatingin pa rin sa kanya, ang mga mata ay puno ng tanong na hindi masasagot. Ang huling imahe sa isip ni Marco, habang papalayo sila sa San Isidro, ay ang mukha ng babaeng iyon, isang estranghero na sa hindi malamang dahilan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam sa gitna ng kanyang pagguho. Isang estrangherong naging huling saksi sa pagsisimula ng kanyang bangungot. Hindi maalis sa isip ni Liana Castillo ang mga matang iyon. Nakaupo siya ngayon sa loob ng kanyang malinis at naka-aircon na opisina sa Makati. Ang amoy ng bagong timplang kape ay dapat sanay nakakakalma, at ang mga nakasalansan na folder sa kanyang lamesa ay dapat sanay nagbibigay sa kanya ng focus. Pero wala doon ang kanyang atensyon. Ang nasa isip niya ay ang mga mata ng lalaking iyon, si Marco Reyes. Mga matang puno ng pagkalito, ng nasasaktang orgulo, at ng biglaang pagkawala ng pag-asa. Nakita niya ang lahat ng iyon sa maikling sandali na nagtama ang kanilang paningin. Kanina, papunta siya sa isang site visit para sa isang kliyente nang madaanan niya ang gulo sa baryo ng San Isidro. Isang simpleng kuryosidad ang nagtulak sa kanya na ihinto ang sasakyan. At nasaksihan niya ang isang eksenang tila kinuha sa isang lumang pelikula, ang mayaman at makapangyarihang nang-aapi sa mahirap at walang kalaban-laban. Ang pagdating ni Mateo Soriano, ang kayabangan nito, ang peking ebidensya, ang tila planadong pagdating ng mga pulis. May mali. Isang malaking kamalian. Bilang isang bagong abogada, tinuruan siyang maniwala sa proseso, sa batas. Pero ang nakita niya kanina ay hindi batas. Iyon ay kapangyarihan. Napabuntong hininga siya at kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng kanyang ama. Dad, bungad niya nang sagutin nito ang tawag. Liana, anak. Napatawag ka. Ang boses ni Judge Castillo ay laging may otoridad, pero malambing kapag siya ang kausap. Kumusta ang araw mo? Okay lang, Dad. Actually, may itatanong lang sana ako. Nag-alinlangan siya sandali. Kilala niyo po ba ang mga Soriano ng Hacienda de la Vega? Natahimik ang kabilang linya. Isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sagot. Bakit mo na itanong, seryosong tugon ng kanyang ama? Wala naman po. May nasaksihan lang ako kanina sa San Isidro. Isang insidente involving Mateo Soriano. Muli, isang buntong hininga mula sa kanyang ama. Liana, makinig ka. Ang mga Soriano, lalo na si Ricardo, ay makapangyarihan. They have deep connections. They are not the kind of people you want to cross. Pero Dad, may isang tao silang pinagbintangan. Isang magsasaka. At sa nakita ko, halatang-halata na setup lang ang lahat. Anak, the world isn't always fair. Minsan, may mga laban na mas mabuting iwasan na lang para sa sarili mong kapakanan, sabi ng ama niya, may bigat sa boses. You are just starting your career. Huwag mong isubo ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo kayang panalunin. So hahayaan ko na lang ang isang taong walang kasalanan na mabulok sa kulungan, hindi niya napigilang itanong. I'm just asking you to be careful, Liana. That's all. Pagkatapos ng tawag, mas lalo lang gumulo ang isip ni Liana. Ang payo ng kanyang ama ay praktikal. Iyon ang matalinong gawin. Pero sumisigaw ang konsensya niya. Para saan pa ang pagiging abogada niya kung sa unang pagkakataon pa lang na masubok ang kanyang prinsipyo ay tatalikod na siya. Nagpasya siyang lumabas para mag-isip-isip. Pumunta siya sa isang maliit na coffee shop malapit sa kanyang opisina. Habang nag-aantay ng kanyang order, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Attorney Castillo. What pleasant surprise. Lumingon si Liana at nakita si Mateo Soriano, nakangiti na para bang matagal na silang magkakilala. Paano nito nalaman ang pangalan niya? Soriano, formal niyang bati. Please, call me Mateo, sabi nito, umupo sa bakanteng silya sa kanyang lamesa nang walang paalam. I saw you earlier. Sa maliit na gulo sa San Isidro.
Nakita ko nga, maikling sagot ni Liana. Huwag ka nang mag-alala doon, sabi ni Mateo, na parang binabasa ang kanyang isip. Isang simpleng kaso lang ng pagnanakaw. Those people, ganyan talaga sila. Kapag nagipit, gagawa ng masama. Open and shut case, actually. Ang kayabangan sa boses ni Mateo ang huling patak ng gasolinang nagpaalab sa determinasyon ni Liana. Ang paraan niya ng pagsasalita, na para bang ang mga taong tulad ni Marco ay mga peste lang na dapat itapon. Ngumiti si Liana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Well, we'll see about that. Excuse me. Tumayo siya, iniwan ang hindi pa dumarating na kape, at naglakad palabas ng shop. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Bawat babala ng kanyang ama, bawat mapagmataas na salita ni Mateo, ay nagsilbing kumpirmasyon na kailangan niyang gawin ito. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho. Hindi papunta sa kanyang malinis na opisina. Hindi papunta sa kanyang komportableng kondo. Nagmaneho siya papunta sa direksyon na kabaligtaran ng kanyang mundo. Huminto siya sa harap ng isang luma at medyo maruming istasyon ng pulis. Ang amoy ng alikabok at pinaghalong pawis ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa desk officer. Gusto ko sanang makausap ang isang bilanggo, sabi niya, ang boses ay matatag. Ang pangalan niya ay Marco Reyes. Tinaasan siya ng kilay ng pulis pero itinuro lang nito ang isang pasilyo patungo sa mga selda. Bawat hakbang ni Liana papasok ay tila isang pagtalikod sa ligtas niyang mundo. Ang pasilyo ay madilim at maalinsangan. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan na binabasag lang ng paminsan-minsang ubo mula sa loob ng mga selda. At doon, sa dulo, sa loob ng isang maliit na kulungan, nakita niya siya. Si Marco Reyes ay nakaupo sa isang sementadong kama, nakayuko, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang malakas na pangangatawan na nakita niya kanina sa bukid ay tila ng hina. Ang apoy sa mga mata nito ay napalitan ng malamig na abo. Tumigil si Liana sa harap ng rehas. Hindi ito gumalaw. Marahil ay hindi siya napansin. Reyes, mahinang tawag niya. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang gulat ay muling gumuhit sa kanyang mga mata nang makita siya. Ang estrangherong babae mula sa kotse. Tinitigan siya nito, walang salita, puno ng pagtatanong. Huminga ng malalim si Liana, pinatatag ang kanyang sarili. Ito na yon. Wala nang atrasan. Ako si Liana Castillo, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng isang determinasyong ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Gusto kong maging abogado mo. Nakatitig lang si Marco sa babaeng nasa harap niya. Liana Castillo. Ang pangalan ay kasing ganda ng kanyang mukha, ngunit ang alok nito ay parang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Isang biro sa gitna ng kanyang kalbaryo. Abogado, halos pabulong niyang tanong. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Miss, wala akong pambayad sa abogado. Lalo na sa isang abogadong katulad mo. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang damit nito ay simple lang pero halatang mahal. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kumpiyansa. Galing ito sa isang mundong malayong malayo sa kanyang kinagisnan, isang mundong hindi niya kailanman mauunawaan. Hindi ko problema ang bayad, diretsong sagot ni Liana, ang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya. Ang problema ko ay ang kawalang katarungan na nakita ko kanina. At gusto kong gawin ang tama. Mayroong sinseridad sa boses ni Liana na unti-unting tumagos sa pader ng pagdududa ni Marco. Sa buong araw, ang tanging naramdaman niya ay galit at kahihiyan. Ngayon, sa unang pagkakataon, may isang taong nagsasabing naniniwala sa kanya. Isang estranghero. Pero ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Kapag masyado kang kumapit dito, mas masakit kapag bigla itong nawala. Bakit? Tanong ulit ni Marco. Bakit mo to ginagawa? Dahil naniniwala akong inosente ka, simpleng sagot ni Liana. At trabaho kong patunayan yon. Nag-isip si Marco. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Nasa kulungan na siya. Ang pangalan niya ay nasira na. Kung may isang maliit na tiyansang makalaya at malinis ang kanyang pangalan, kahit gaano pa ito kaliit, hindi ba dapat niya itong subukan? Tumango siya, isang mabagal at nag-aalinlangang pagtango. CJ. Payag ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Good. Bukas ang inquest proceedings mo. I'll be there.
For now, sabihin mo sa akin ang lahat. Bawat detalye. At nagsimulang magkwento si Marco. Ang lahat ng nangyari, ang pagdating ni Mateo, ang pagtatanim ng ebidensya. Habang nagsasalita siya, nakikinig si Liana ng may buong atensyon, tumatango, at nagtatanong paminsan-minsan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco na may nakikinig. Na ang boses niya ay may halaga. Kinabukasan, sa loob ng isang maliit at siksikang korte, muling nagkaharap sina Marco at ang mga Soriano. Nakaupo si Marco sa tabi ni Liana, habang sa kabilang panig ay si Mateo at ang abogado nito, isang matandang lalaki na mayabang ang tindig. Sa likuran, nakaupo si Don Ricardo Soriano, ang kanyang presensya ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng kwarto. Unang tinawag ang isa sa mga alalay ni Mateo, ang nagsabing nakita niya ang piyesa sa kubo ni Marco. Maaari mo bang isalaysay sa korte kung paano mo natagpuan ang sinasabing ninakaw na piyesa? Tanong ng abogado ng mga Soriano. Opo. Inutusan po ako ni Sir Mateo na maghanap sa kubo ni Reyes. At doon, sa ilalim ng kanyang papag, nakita ko po itong nakabalot sa basahan, may kumpiyansang sagot ng testigo. Tumayo si Liana. Kalmado. Ang kanyang boses ay malinaw nang magsalita siya. Ginoo, anong oras niyo sinasabing nakita si M. Reyes malapit sa garahe ng hasyenda noong gabi bago ang insidente? Mga 10:00 po siguro ng gabi, sagot ng lalaki. Sigurado ka ba? 10:00 ng gabi, diin ni Liana. Oo po. Kung gayon, pagpapatuloy ni Liana, paano mo maipapaliwanag na mula 8:00 ng gabi hanggang kinaumagahan, si M. Reyes ay nasa bahay lang nila at nag-aalaga sa kanyang amaing may sakit? Mayroon akong 5 kapitbahay dito na handang tumestigo na sila mismo ang nag-abot ng gamot at pagkain sa mag-amain sa buong magdamag. Biglang natigilan ang testigo. Nag-iba ang kulay ng kanyang mukha. Tumingin siya kay Mateo na parabang humihingi ng tulong. Hindi pa tapos si Liana. Lumapit siya sa lamesa ng piskal. Your Honor, we also question the chain of custody of the so-called evidence. Ang piyesa ay natagpuan ng tauhan mismo ng nag-aakusa. Walang pulis na present noong ginawa ang paghahanap. Paano natin masisigurado na hindi ito itinanim lang doon para idiin ang aking kliyente? Ang bawat salita ni Liana ay parang isang matulis na punyal. Simple, direkta, at tumatama sa puso ng kasinungalingan. Nakita ni Marco ang pagkunot ng noo ni Don Ricardo. Ang pagkainis sa mukha ni Mateo. Pagkatapos ng ilang oras ng pagdinig, nagdesisyon ang piskal. Finding probable cause to be weak and the evidence questionable, I am recommending this case for further investigation. The accused, Marco Reyes, is hereby granted release on recognizance. Case dismissed for now. Isang malakas na palakol ang humampas. Na-dismiss ang kaso. Makakalaya siya. Hindi makapaniwala si Marco. Napatingin siya kay Liana nang umiti lang sa kanya. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng galit na mga mata ni Mateo. Pero hindi siya ang lumapit. Ang ama nito, si Don Ricardo, ang humakbang palapit sa kanila. Huminto ito sa harap ni Liana at ng ama nitong si Judge Castillo, na kararating lang para suportahan ang anak. Castillo, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta, habang nakatingin sa hukom ngunit ang mga salita ay para kay Liana. Ang anak mo mukhang mahilig sa mga kasong imposible. Siguraduhin mong alam niya kung sino ang kanyang binabangga. Hindi na tinag si Liana. Tiningnan niya ng diretsyo sa mata si Don Ricardo. Ang binabangga ko, M. Soriano, ay ang sinumang yumuyurak sa batas. Kahit sino pa man sila. Umalis ang mga Soriano na nag-aalab ang galit. Naiwan si Marco na nakatayo sa labas ng korte, sa ilalim ng sikat ng araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakahinga siya ng malaya. Ang hangin ay tila masariwa. Ang langit ay tila mas maliwanag. Tumingin siya kay Liana, ang babaeng galing sa wala, ang abogadong hindi niya inaasahan. Salamat, sabi niya, ang isang salita ay hindi sapat para sa lahat ng kanyang nararamdaman. Hindi pa ito tapos, Marco, sagot ni Liana, ang kanyang mga mata ay seryoso na ngayon. Nanalo tayo sa unang round. Pero sinimulan na natin ang isang gyera. At hindi sila titigil hanggat hindi tayo natatalo. Alam ni Marco na totoo ang sinabi ni Liana. Pero sa sandaling iyon, habang nakatayo sa tabi ng babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa, handa siyang harapin ang anumang gyera. Ibang-iba ang hangin sa San Isidro.
Iyon ang unang napansin ni Liana habang bumababa siya sa kanyang sasakyan. Hindi ito ang hangin ng Makati na amoy usok at pagmamadali. Ang hangin dito ay amoy lupa, amoy mga halaman, at amoy ng isang simpleng buhay na malayong malayo sa kanyang nakasanayan. Ang sikat ng araw ay tila mas matindi, at ang alikabok mula sa daan ay agad na dumikit sa kanyang sapatos na may kaunting takong. Okay ka lang, Ma'am Liana? Tanong ni Marco, na tila napansin ang bahagya niyang pag-aalinlangan. Ang tawag niyang Imaam ay naglalagay ng isang distansya sa pagitan nila, isang pader na si Liana mismo ay hindi sigurado kung paano gigibain. Okay lang ako. Liana na lang, sabi niya sabay ngiti. Trabaho to, kailangan nating makakuha ng mga testimonya na magpapatibay na talagang gawago nilang ni Mateo ang lahat. Nagsimula silang maglakad sa makipot na daan ng lupa. Para kay Liana, bawat hakbang ay isang bagong karanasan. Ang mga bahay na gawa sa kahoy, ang mga batang naghahabulan ng nakapaa, ang mga manok na malayang tumatawid sa daan. Napatingin siya kay Marco. Dito siya lumaki. Ito ang mundo niya. At sa kabila ng lahat ng nangyari, mayroon pa ring dignidad sa kanyang paglalakad, isang pagmamalaki sa lugar na kanyang pinagmulan. Ang awkwardness sa pagitan nila ay unti-unting nawawala habang naglalakad sila. Pinalitan ito ng isang komportableng katahimikan, na paminsan-minsan ay binabasag ng mga tanong ni Liana tungkol sa kaso at sa mga tao sa baryo. Una nilang pinuntahan ang bahay ni Aling Sabel, isang matandang babae na kilala sa buong San Isidro. Nakaupo ito sa kanyang tumba-tumba, ang mga mata ay mayroong karunungang dala ng maraming taon. Aba, Marco, iho. At sino itong magandang dilag na kasama mo? Masayang bati nito. Si Liana po, Inay Sabel. Abogado ko po, magalang nasagot ni Marco. Inanyayahan sila ni Aling Sabel na maupo. Kinuwento ni Liana ang layunin ng kanilang pagbisita. Nang marinig ang pangalan ng mga Soriano, biglang nawala ang ngiti sa mga labi ng matanda. Ang mga Soriano bulong nito. Ibang-iba sila sa nauna. Ibang-iba kay Don Rafael de la Vega. Nagkatinginan si Marco at Liana. Don Rafael, tanong ni Liana, naramdaman na may mahalaga silang matutuklasan dito. Ay! Ang orihinal na may-ari ng hasyenda. Isang napakabuting tao, sabi ni Aling Sabel, ang mga mata ay biglang nagkaroon ng ningning ng alaala. Bukas palad si Don Rafael. Kapag Pasko, lahat kami sa baryo ay may regalo. Kapag may nagkakasakit, siya ang unang tumutulong. Ang hasyenda noon, hindi bakod ang tingin namin kundi kanlungan. Anong nangyari, Inay Sabel? Mahinang tanong ni Marco. Napabuntong hininga ang matanda. Namatay si Don Rafael. Biglaan. At pagkatapos, si Ricardo Soriano na ang pumalit. Unti-unti, nagbago ang lahat. Ang mga pinto ng hasyenda ay nagsara. Ang mga tulong ay nawala. Napalitan ang takot ang tiwala. Nagpaalam sila kay Aling Sabel na may bigat sa kanilang dibdib. Ang simpleng kaso ng pagnanakaw ay tila may ugat na mas malalim pa sa kanilang inaakala. Sunod nilang pinuntahan ang bahay ni Marco, kung saan nagpapahinga ang kanyang itay Andres. Magalang na nagmano si Liana sa matanda. Maraming salamat sa ginawa mo para sa aking anak, abogada, sabi ni Mang Andres, ang boses ay mahina ngunit puno ng pasasalamat. Tungkulin ko po iyon, Mang Andres. At Liana na lang po, sagot ni Liana. Nandito po kami para magtanong pa sana ng ilang bagay. Baka mayroon po kayong maalala na makakatulong sa kaso. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Mang Andres. Ang pasasalamat ay napalitan ng pag-aalala. Tumingin siya kay Marco. Anak, hindi ba tapos na? Nakalaya ka na. Huwag mo nang hukayin pa ang hindi dapat hukayin, sabi nito, may diin sa bawat salita. May mga bagay na mas mabuting hayaan na lang na nakabaon. Naramdaman ni Liana ang tensyon. May itinatago si Mang Andres. Isang bagay na kinatatakutan nito. Itay, kailangan naming malaman ang totoo para hindi na nila ito maulit, giit ni Marco. Umiling lang si Mang Andres at tumalikod. Mag-iingat ka, anak. Mag-iingat kayong dalawa. Umalis sila sa bahay na mas maraming tanong kaysa sagot. Dapit hapon na. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa buong paligid. Gusto mo bang magpahinga muna? Alok ni Marco, tinuturo ang pampang ng isang maliit na ilog sa di kalayuan. Tumango si Liana. Umupo sila sa isang malaking bato sa tabi ng tubig.
Sa loob ng ilang minuto, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Pinapanood lang nila ang dahan-dahang paglubog ng araw. Pasensya ka na sa itay, basag ni Marco sa katahimikan. Matatakutin lang talaga yun pagdating sa mga Soriano. Naiintindihan ko, sabi ni Liana. Tumingin siya kay Marco. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi lang isang kliyente. Nakikita niya ang bigat na pasa nito, ang pangarap na nakikita niya sa mga mata nito sa tuwing tinitingnan nito ang lupa. Ano ba talaga ang pangarap mo, Marco? Nagulat si Marco sa tanong. Simple lang. Mabili yung lupang sinasaka ko. Bigyan ng magandang buhay si Itay. Yun lang. Tumingin ito sa kanya. Ikaw, bakit ka naging abogado? Halata namang hindi mo kailangang magtrabaho ng ganito kahirap. Ngumiti si Liana. Dahil gusto kong may magawa. Gusto kong may mabago. Kahit isang tao lang ang matulungan ko, sapat na sa akin. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa tabi ng ilog, nawala ang abogado at ang kliyente. Ang natira ay si Liana at si Marco. Dalawang taong galing sa magkaibang mundo na pinagtagpo ng isang kawalang katarungan. Isang kikilig, isang kakaibang kaba, ang naramdaman ni Liana sa kanyang dibdib. Isang bagay na bago at medyo nakakatakot. Kailangan na nating bumalik, sabi ni Liana, siya ang unang umiwas ng tingin. Bago sila tuluyang umalis, may isang bagay na pumasok sa isip ni Liana. Yung kubo mo, Marco. Pwede ba nating silipin ulit? Baka lang mayroon tayong nakaligtaan. Pumayag si Marco. Pumasok sila sa maliit na kubo na naging sentro ng akusasyon. Malinis na ito ngayon, pero naroon pa rin ang alaala ng pangyuyurap na ginawa ng mga tauhan ni Mateo. Habang naglalakad si Liana sa loob, biglang lumubog ang kanyang paa sa isang bahagi ng sahig na gawa sa kawayan. Teka, sabi niya. Yumuko siya at kinapa ang sahig. Isang piraso ng kawayan ang tila maluwag. Maingat niya itong itinaas. Sa ilalim nito, sa isang maliit na hukay sa lupa, ay may isang bagay na nakabaon. Isang bagay na gawa sa maitim na kahoy. Hinawi niya ang lupa. Isang lumang bowl na gawa sa kahoy, na may kalawangin ng kandado, ang tumambad sa kanila. Marco, tawag ni Liana, ang boses niya ay pinaghalong pagtataka at pananabik. Ano to? Nakatitig si Marco sa bowl na tila isa itong multo mula sa nakaraan. Ang bowl na yon inay Elena. Namatay ang kanyang ina noong bata pa siya. Ang mga alaala niya rito ay kakaunti at malabo na, tulad ng isang lumang litrato. Ang bowl na ito ay isang piraso ng kanyang ina na hindi niya alam na nag-exist. Para siyang nakahanap ng isang nawawalang bahagi ng kanyang sarili. Kailangan nating buksan yan, sabi ni Liana, ang excitement sa kanyang boses ay halata. Ang kandado ay kalawangin na at mukhang matibay pa. Kumuha si Marco ng isang piraso ng bakal at sinubukang sirain ito. Pagkatapos ng ilang pagpupumilit sa isang malakas na. Sa buong buhay niya ng paninirahan sa kubong ito, ngayon niya lang ito nakita. Nakatago sa ilalim ng sahig, sa ilalim ng kanyang mga paa, sa ilalim ng kanyang pagtulog. Isang sikretong hindi niya alam na umiiral. Naramdaman niya ang kamay ni Liana sa kanyang balikat. Isang magaang tapik na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Tunog ng nabaling metal, bumukas ang kandado. Nagkatinginan muna sila ni Liana bago, sa tingin mo kanino yan, tanong ni Liana, ang boses ay halos pabulong. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang takip ng bowl. Isang amoy ng lumang papel, hindi ko alam, sagot ni Marco, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon siyang at natuyong bulaklak ang sumalubong sa kanila. Sa loob, ang mga gamit ay mainginala. Ang bowl ay lumana, ang kahoy ay maitim at may mga ukit na pat na nakasalansan. Isang rosaryong gawa sa kahoy. Ilang piraso ng damit na milyar. Ito ang bowl na minsan niyang nakita sa mga lumang larawan ng kanyang ina. Sanggol na naninilaw na sa katagalan. At sa ilalim ng lahat, isang tumpok sa nanay ko yata. Ang pagsambit sa mga salitang iyon ay nagbig ng mga liham na tinalian ng isang pulang laso. Kinuha ni Marco ang mga sulat. Ang kanyang ay ng kakaibang bigat sa hangin. Ang bowl ng kanyang inay Elena. Isang babaeng halos mga daliri, na sanay sa magaspang na lupa, ay naging napakaingat. Kinalanino na lang sa kanyang alaala, isang amoy ng sampag-ita at isang malabong ngiti, as niya ang laso at binuklat ang unang liham. Ang sulat kamay ay pamilyar. Maingat nilang inangat ang bowl mula sa hukay. Mabigat ito.
Puno. Ang sulat kamay ng kanyang ina. Mahal kong Rafael. Kumusta ka na? Sana ay kandado ay kalawangin na. Sinubukan itong buksan ni Marco pero ayaw bumigay na sa mabuti kang kalagayan. Ang anak natin ay malusog at malakas. Kamukhang kamuk. Kumuha siya ng isang piraso ng bakal at, sa kaunting lakas, sinira niya ang kandado. Ang tunog ng nabaling metal ay umalingaw-ngaw sa maliit na kubo. Damo siya. Ang kanyang mga mata ay may ningning na katulad ng sayo kapag nakatingin ka sa mga dahan niyang itinaas ang takip. Isang amoy ang sumalubong sa kanila. Bituin. Bawat salita ay parang isang dagok sa dibdib ni Marco. Rafael? Sino si amoy ng lumang papel, ng natuyong bulaklak, at ng panahong matagal ng Rafael? At anak natin? Hindi. Baka nagkakamali lang siya ng basa. Kipas. Sa loob, ang mga gamit ay maayos na nakasalansan. Isang rosaryo minuha niya ang isa pang liham. Rafael, natatakot ako. Nararamdaman kong may rogawa sa kahoy. Isang panyulitong puti na may bordang bulaklak sa gilid. Atong nagmamasid sa akin. Si Ricardo ang mga tingin niya ay nakakatakot. Pinoprotektahan kami sa ilalim ng mga ito, isang bungkos ng mga liham na tinalian ng isang kupas na las ni Andres, pero hanggang kailan? Sana ay makabalik ka na. Ricardo. Andres. Angong pula. Kinakabahan kinuha ni Marco ang mga sulat. Ang papel ay marupok na kanyang itay Andres. Ang mga pangalan ay umiikot sa isip ni Marco. Parang isang palaisipan na hindi sa kalumaan. Ang sulat kamay ay pamilyar, ang sulat kamay ng kanyang ina na niya mabuo. Napatingin siya kay Liana, na tahimik lang na nagmamasid, ang muk nakita niya sa ilang dokumento na naiwan nito. Si Inay I. Bulong niya. Ha ay puno ng pag-aalala. Sa ilalim ng mga sulat may isang litrato. Binuksan niya ang isa sa mga liham. Ito ay mga kwento ng pang-araw-araw na buhay, inuha niya ito. Ang litrato ay lumana, ang mga kulay ay medyo kupas na, mga dasal, mga pangarap. Pero may isang pangalan na laging nababanggit. Nakita niya ang isang mas batang bersyon ng kanyang ina, si Elena, nakangiti ng napakatamis. At pangalang pamilyar sa kanya dahil sa kwento ni Aling Sabel. Rafael. Rafael, sa tabi nito may isang lalaki. Matikas. Matangkad. Ang kanyang mga mata ay may otoridad pero sanay nandito kani. Rafael, ang anak natin. Kumunot ang noo ni Marco. Mayroon ding kabaitan. Ang kanyang mukha. Napahawak si Marco sa kanyang sariling mukha. Ang habsino si Rafael. Sa ilalim ng mga sulat ay may isang litrato. Kinuha niya ito. Nakis ng panga. Ang tangos ng ilong. Ang mga matang iyon. Parang nakatingin siya sa ita niya ang kanyang ina, mas bata pa, ang ngiti ay abot langit. At sa tabi nito isang mas matandang bersyon ng kanyang sarili. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat, Elena ay isang lalaking matangkad, nakasuot ng puting polo, at may tindig ng isang taong Mac at Rafael, Hacienda de la Vega. Don Rafael de la Vega, bulong ni Liana, na nakatingin din sa litrato. Iyon ang lalaking ikinuwento sa kanila ni Aling Sabel. Pakapangyarihan. Isang lalaking may ngitiring puno ng pagmamahal habang nakatingin sa eramdam ni Marco ay umiikot ang kanyang buong paligid. Ang hangin sa loob ng maliit na kanyang ina. Marco Lee. Sabi ni Liana na nakatingin din sa litrato. Tignan mo, kubo ay tila biglang kumapal at naging mahirap hingahin. May isa pang liham ang mga mata niya kamukha mo. Tinitigan ni Marco ang lalaki sa larawan. At na nakahiwalay sa iba, nakatupi at medyo lukot na. Ito ang pinakahuli, ita niya. Ang hugis ng mga mata. Ang linya ng panga. Isang malayong refleksyon ng kanyang sarili, ngunit mas pino, mas marangya. Sino siya? Tanong ni Marco sa hang ang sulat kamay ng kanyang ina dito ay nanginginig. Anak ko, Marco. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ibig sabihin, hindi na akoin. Sa ilalim ng litrato, may isa pang sobre, selyado at mas malinis kaysa sa iba. Nabigyan ng pagkakataong sabihin sa iyo ang katotohanan ng harapan. Patawarin mo ako. Nanginginig ang mga kamay ni Marco nang buksan niya ito. Maikli lang ang sulat sa loob. Ang iyong ama ay si Don Rafael de la Vega. Isang mabuting tao na minahal ako ng buong puso, Marco, anak ko.
Kapag nababasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. May isang bagay na kailangan mong malaman, isang katotohanang itinago ko para protektahan ka, pero Karo. Napilitan lang akong itago ka, ilayo ka sa panganib. Ang pangalan mo ay hindi lang Reyes. Ang dugo mo ay dugo ng De La Vega. Huwag mong kalimutan yan. Mag-ingat ka apatan mong malaman. Ang lalaking nasa larawan, ang lalaking minahal ko ng buong puso, ang lalaking dahilan kung bakit ka nasa mundong ito. Ang pangalan niya ay Rafael De La Vega. Kay Ricardo Soriano. Siya ang anino sa ating buhay. Mahal na mahal kita, anak. Inay Elena. Binitiwan ni Marco ang sulat. Bumagsak ito sa sahig na kawayan. Siya ang iyong ama. Binitiwan ni Marco ang sulat. Tila ito napaso sa kanyang mga daliri. Rafael De La Vega. Don Rafael De La Vega. Ang may-ari ng hasyenda. Ang alamat ng San Isidro. Ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Ang iyong ama ay si Don Rafael De La Vega. Ang kanyang ama? Hindi. Hindi maaari. Ang mundo ni Marco ay biglang umikot. Ang dugo mo ay dugo ng De La Vega. Siya. Isang hamak na magsasaka, hig na kawayan ay tila gumalaw. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng kob, isang taong pinaratangang magnanakaw. Ang anak ng may-ari ng lahat ng lupang nako. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang dibdib. Isa'y kita niya. Ang anak ng taong pinatay o ipinapatay ng pamilyang umapi sa kanya. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang paraan na nakakabaliw. Ang galit ng mga Soriano. Ang pag-iwas ng kanyang itay Andres. Ang mga pabulong na kwento tungkol sa nakaraan. Hindi ito simpleng alitan sa lupa. Ito ay isang bagay na personal. Isang bagay na nakatago sa dugo. Napayuko si Marco, ang mga kamay ay nakasapo sa kanyang ulo. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na biglang ipinatong sa kanyang mga balikat. Ang buong buhay niya, ang pagkakakilanlan niya, ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang sarili, ay isang kasinungalingan. O marahil, isang katotohanang hindi kumpleto. Naramdaman niya ang presensya ni Liana sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong damhin ang bigat ng lahat. Marco, sa wakas ay sabi ni Liana, ang boses ay malumanay. Tingnan mo ako. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang tingin. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Liana. This changes everything, bulong ni Liana. Hindi na ito tungkol sa isang piyesa ng traktora. Ito ay tungkol na sa mana. Sa pagkatao mo. Sa hasyenda. Tama si Liana. Pero sa sandaling iyon, hindi ang hasyenda ang nasa isip ni Marco. Hindi ang lupa, hindi ang yaman. Ang nasa isip niya ay ang kanyang ina na nabuhay sa takot. Ang nasa isip niya ay ang kanyang ama na hindi man lang niya nakilala. Ang nasa isip niya ay si Itay Andres na nagdala ng isang napakabigat na sikreto para lang protektahan siya. Isang bagong klase ng galit ang umusbong sa kanyang puso. Hindi na ito ang galit ng isang taong naapi. Ito ay galit ng isang anak na ninakawan ng pagkatao, ng isang anak na ninakawan ng pamilya. Marco, anong gagawin natin? Tanong ni Liana. Hindi pa niya alam. Ang isip niya ay blanko pa. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkalito, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya maaaring manahimik. Sakto sa pag-iisip niyang iyon, bumukas ang pinto ng kubo. Pumasok si Mang Andres, ang mukha ay puno ng pagod. Nakita niya ang bukas na bowl sa sahig. Nakita niya ang mga sulat at ang litrato sa kamay ni Marco. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ng matanda. Anak, Nauutal na sabi ni Mang Andres, ang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagsisisi. Marco, patawarin mo ako. Ang mga salita ay parang isang kumpirmasyon sa lahat. Alam ng kanyang Itay Andres. Alam nito ang lahat sa simula pa lang. Itay, tanong ni Marco, ang boses niya ay basag. Alam niyo to. Alam niyo to sa buong panahon? Hindi makasagot si Mang Andres. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Patawarin mo ako, anak, pakiusap nito, ang boses ay garalgal. May mga sikretong mas mabuting ibaon na lang sa limot para sa kaligtasan ng lahat. Ang salitang si patawarin ay parang langis na ibinuhos sa nag-aalab ng apoy sa dibdib ni Marco. Hindi niya kailangan ng paumanhin.
Ang kailangan niya ay mga sagot. Bakit, Itay? Bakit niyo itinago sa akin? Tanong ni Marco, tumatayo, ang boses ay naglalaman ng pinaghalong sakit at galit. Hinayaan niyo akong mabuhay sa kasinungalingan. Hinayaan niyo akong isipin na isa lang akong hamak na anak ng magsasaka, habang ang pamilyang pumatay sa ama ko ay nagpapakasasa sa yaman na dapat ay sa akin. Napaatras si Mang Andres sa tindi ng mga salita ni Marco. Tumingin ito kay Liana, na para bang humihingi ng tulong, pero nanatili lang itong tahimik sa isang tabi. Alam ni Liana na ito ay isang usapan na sa pagitan lamang ng mag-ama. Para protektahan ka, anak, sigaw pabalik ni Mang Andres, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi mo alam kung gaano kadelikado si Ricardo Soriano. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin. Umupo ang matanda sa isang maliit na bangko, ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng mga alaala. At nagsimula siyang magkwento. Ang bawat salita ay isang piraso ng nakaraan na bumubuo sa isang larawan ng kataksilan. Ikinuwento ni Mang Andres ang pagkakaibigan nila ni Don Rafael de la Vega. Hindi lang siya basta katiwala, sila ay parang magkapatid. Si Don Rafael, sabi niya, ay isang taong may ginintuang puso pero medyo pabaya pagdating sa negosyo. Masyado itong nagtitiwala sa mga tao. At isa sa mga taong iyon ay si Ricardo Soriano. Isang malayong kamag-anak na kinuha ni Don Rafael para tumulong sa pamamahala ng hasyenda. Sa simula, si Ricardo ay masipag at mapagkumbaba. Ngunit habang tumatagal, nakita ni Andres ang unti-unting pag-usbong ng inggit at ambisyon sa mga mata nito. Nakita ko kung paano niya tingnan ang iyong ina, si Elena, sabi ni Mang Andres, ang boses ay nanginginig. May pagnanasa. At nakita ko kung paano niya tingnan ang hasyenda. May kasakiman. Nakinig si Marco, bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang flashback ay malinaw sa isip niya na para bang nanonood siya ng isang pelikula. Nakikita niya ang kanyang ina, maganda at bata. Nakikita niya ang kanyang ama, mabait at mapagtiwala. At nakikita niya ang anino sa likod nila, si Ricardo Soriano. Ikinuwento ni Mang Andres ang gabi kung kailan natagpuang patay si Don Rafael sa kanyang opisina. Atake sa puso, sabi ng doktor. Pero si Andres ay hindi naniwala. Bago ang gabing iyon, nag-usap sila ni Don Rafael. Plano na sanang ipakilala ni Don Rafael si Elena at ang kanilang anak, si Marco, sa lahat. Plano na niyang pakasalan si Elena at gawing opisyal ang lahat. Pero hindi na nangyari, pagpapatuloy ni Mang Andres, ang hikbi ay nangingibabaw sa kanyang boses. Pagkatapos ng libing, mabilis kumilos si Ricardo. Naglabas siya ng mga dokumento, mga peking kasulatan na nagsasabing sa kanya ipinamana ni Rafael ang lahat. Ako, na siyang tunay na pinagkatiwalaan, ay pinalabas niyang magnanakaw. Ikinulong niya ako. Tinakot niya ang iyong ina. Ito pala ang dahilan kung bakit itinago siya. Ito ang dahilan kung bakit pinalaki siyang isang reyes. Isang paraan para takasan ang mapanganib na anino ni Ricardo Soriano. Siya ang pumatay kay Itay, bulong ni Marco. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang pahayag. Hindi umimik si Mang Andres, pero ang kanyang katahimikan ay isang malakas na isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kubo. Ang hangin ay puno ng mga multo ng nakaraan, ng mga pangarap na hindi natupad, ng buhay na ninakaw. Tumingin si Marco sa kanyang mga kamay. Ang mga kalyo. Ang mga sugat. Ang mga kamay ng isang magsasaka. Ngunit sa ilalim ng balat na ito, sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, ay nananalaytay ang dugo ng isang De La Vega. Ang anak ng taong inagawa ng lahat. Ang tunay na tagapagmana. Nawala ang pagkalito sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas matatag, mas matalas. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Tumayo siya. Naglakad siya papalabas ng kubo. Tumayo siya sa ilalim ng hapon, nakatingin sa direksyon kung nasaan ang malawak na lupain ng Hacienda de la Vega. Ang lupang dapat ay sa kanya. Ang lupang dinilig ng dugo at luha ng kanyang mga magulang. Sinundan siya ni Liana palabas. Tumayo ito sa kanyang tabi. Marco, anong plano mo? Tanong nito. Lumingon si Marco sa kanya. Ang mga mata niya ay nag-aalab. Ang apoy na nakita ni Liana sa korte ay bumalik, ngunit ngayon, mas malaki, mas mainit, at mas mapanganib. Hindi na ito ang Marco na nag-aalala lang sa isang kaso ng pagnanakaw. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Isang lalaking natagpuan ang kanyang tunay na layunin.
Hindi na ito tungkol sa pagnanakaw, deklara ni Marco, ang boses niya ay malalim at puno ng kapangyarihan na ngayon lang niya naramdaman. Ang bawat salita ay isang panunumpa. Tungkol na ito sa lahat ng kinuha nila sa amin. Sa buhay ng ama ko. Sa karangalan ng ina ko. Sa kinabukasan ko. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang hasyenda, na tila isang kaharian sa di kalayuan. Babawiin ko ang Hacienda de la Vega. Ang pagsampa ng kaso ay parang paghagis ng isang malaking bato sa isang tahimik na lawa. At ang mga alon na nilikha nito ay mas malaki at mas marahas kaysa sa inaasahan ni Liana. Isang linggo matapos nilang isampa ang petisyon para kilalanin si Marco bilang nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Rafael de la Vega, at para questionin ang pagmamay-ari ng mga Soriano sa hacienda, sumabog ang balita. Ang unang salvo ay nagmula sa panig ng mga Soriano. Lalaking nagpapanggap ni anak ng yumaong iyan, naghahabol al yaman ng Hacienda de la Vega. Iyan ang headline na sumalubong kay Liana isang umaga sa isang kilalang pahayagan. Sa ilalim nito, isang malaking litrato ni Marco, kuha noong siya ay inaaresto, busgusin, marumi, at mukhang kriminal. Sa tabi nito, isang formal na litrato ni Don Ricardo Soriano, mukhang kagalang-galang at biktima. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan. Pinalabas si Marco na isang oportunista, isang gold digger na sinasamantala ang kabaitan ng mga Soriano. Binanggit pa ang kaso ng pagnanakaw na isinampa laban sa kanya bilang patunay ng kanyang masamang karakter. Ang kanyang ina, si Elena, ay pinalabas na isang babaeng may masamang reputasyon. Mga gago, bulong ni Liana habang nilulukot ang pahayagan sa kanyang kamao. Ang giyera ay hindi na lang sa korte. Dinala na ito ng mga Soriano sa publiko kung saan mas madaling manipulahin ang katotohanan. Nag-organisa sila ng isang press conference. Sa harap ng kumikislap na mga kamera at nag-uunahang mga reporter, tumayo si Liana sa tabi ni Marco. Nakita niya ang kaba sa mga mata ni Marco, pero nakita rin niya ang determinasyon. Ang kliyente ko, si Marco Reyes, hindi, si Marco de la Vega, ay hindi naghahabol ng yaman, matatag na pahayag ni Liana sa mga mikropono. Hinihingi lang niya ang nararapat sa kanya. Ang pangalan ng kanyang ama, ang karangalan ng kanyang ina, at ang mana na puwersahang inagaw sa kanya. Mayroon kaming mga ebidensya, mga sulat, mga larawan, at testimonya na magpapatunay sa lahat ng aming sinasabi. Pero ang media ay mas interesado sa drama. Attorney, totoo bang isa kang baguhang abogado na kinuha ang kasong ito para sumikat? Tanong ng isang reporter. Attorney Castillo, hindi ba't laban ito sa pader? Paano ninyo tatalunin ang mga Soriano? Tanong ng isa pa. Bago pa man makasagot si Liana, lumitaw si Don Ricardo sa isang sikat na morning show sa telebisyon. Nakakalungkot, sabi ni Don Ricardo Sali, ang mukha ay puno ng pekeng awa. Ang aking yumaong kaibigan, si Rafael, ay siguradong nalulungkot ngayon sa langit. Na ang kanyang pangalan ay ginagamit ng mga taong sakim sa pera. Ang babaeng ina ni Emmy Reyes, hayaan na lang nating manahimik ang kanyang kaluluwa. Pero malinis ang aking konsensya. Ang hacienda ay naipamana sa akin ng legal. May mga dokumento kami para patunayan yan. Ang bawat salita ni Don Ricardo ay isang kalkuladong pag-atake. At gumagana ito. Naramdaman ni Liana ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang mga kapwa niya abogado ay umiiwas sa kanya sa pasilyo ng korte. Ang mga tawag mula sa mga potensyal na kliyente ay biglang tumigil. Ang pinakamasakit ay ang pagtawag ng kanyang ama. Liana, nakikita mo na ba ang ginagawa mo? Sabi ni Judge Castillo sa kabilang linya, ang boses ay puno ng pag-aalala at pagkadismaya. Sinusuong mo ang buong pamilya natin sa gulo. Ang pangalan nating mga Castillo, na iningatan ko ng maraming taon, ay nadudungisan dahil sa isang kasong wala kang kasiguraduhan kung maipapanalo mo. Dad, ito ang tama. Hindi ba't ito ang itinuro niyo sa akin? Naipaglaban ang tama, halos pasigaw na sagot ni Liana, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. May pagkakaiba ang pagiging tama sa pagiging tanga, Liana. Itigil mo na to habang maaga pa. Ibinaba ni Liana ang telepono, ang dibdib ay sumisikip. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Kaya ba talaga niya to? Paano kung tama ang kanyang ama? Paano kung matalo sila? Gabi na. Mag-isa si Liana sa kanyang opisina, napapaligiran ng mga bundok ng papeles at law books. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang desk lamp.
Pagod na siya, pisikal at emosyonal. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco. Liana? Okay ka lang ba? Napanood ko yung interview ni Don Ricardo. At narinig ko rin yung mga sinasabi ng mga tao, sabi ni Marco sa kabilang linya. May pag-aalala sa boses nito. Okay lang ako, pagsisinungaling ni Liana. Huwag kang magsinungaling, sabi ni Marco. Alam kong mahirap to para sa'yo. Liana, kung gusto mo nang umatras maintindihan ko. Ang mga salitang iyon, sa halip na magpahina sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pag-unawa sa boses ni Marco, ang pag-aalala nito para sa kanya sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nito, ay parang isang mainit na kumot sa isang malamig na gabi. Huminga siya ng malalim. Hindi ako atras, Marco. Masyado na tayong malayo para sumuko. Magkasama tayo dito. Salamat, Liana. Walang anuman. Matulog ka na. Mahaba pa ang laban bukas. Pagkatapos ng tawag, umupo si Liana sa kanyang upuan. Tiningnan niya ang mga papeles sa kanyang lamesa. Ang pagod ay naroon pa rin pero ang pag-aalinlangan ay napalitan na ng panibagong determinasyon. Hindi na lang ito kaso para sa kanya. Ito ay laban na rin niya. Habang inaayos niya ang mga folder, isang sobre na walang pangalan nang nagpadala ang nahulog mula sa isa sa mga libro. Wala itong kasamang sulat. Ang laman lang ay isang piraso ng papel, isang luma at naninilaw na photocopy ng isang dokumento. Binuklat niya ito. Ito ay isang kopya ng isang desisyon ng korte mula pa noong maraming taon na ang nakalipas. Isang kaso ng land dispute. Ang mga pangalan sa kaso, Ricardo Soriano bilang plaintiff at Andres Reyes bilang defendant. At habang binabasa niya ang desisyon na pabor kay Soriano, nanigas siya sa kanyang kinaupuan. Sa ilalim ng dokumento, sa ibabaw ng linyang may nakasulat na presiding judge, ay may isang pirma. Isang pamilyar na pirma. Isang pirma na kabisado niya mula pagkabata. Ang pirma ng kanyang ama. Ang pirma. Pamilyar. Masyadong pamilyar. Paulit-ulit na tinitigan ni Liana ang photocopy, na para bang kung mas matagal niya itong tititigan ay mag-iba ang mga guhit, mag-iba ang pangalan. Pero hindi. Ang pangalan ay malinaw, Hon. Antonio Castillo. Ang pirma ay hindi maikakaila. Isang piraso lang ito ng papel. Isang photocopy. Maaaring peke. Maaaring gawa-gawa lang ng mga Soriano para guluhin siya. Bilang abogado, alam niyang hindi niya dapat paniwalaan agad. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang makita ang orihinal. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa kanyang opisina. Nagtungo siya sa archives ng Supreme Court Library, isang lugar na amoy lumang papel at nakaraan. Ang katahimikan sa loob ay kabaligtaran ng ingay at gulo sa kanyang isipan. Miss, kailangan ko sanang makita ang mga published decisions from 20 years ago. Land dispute cases, sabi niya sa librarian. Binigyan siya ng access sa mga makakapal at mabibigat na libro. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang bawat pahina. Hinahanap niya ang kaso, Soriano Reyes. At natagpuan niya ito. Naroon, nakaimprinta sa isang opisyal na dokumento. Ang parehong mga pangalan. Ang parehong numero ng kaso. At sa dulo, ang parehong desisyon na pabor kay Ricardo Soriano. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandali ng katotohanan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa pinakailalim na bahagi ng pahina. Ang pirma. Hinawakan niya ang kanyang paghinga habang inilalapat ang photocopy sa tabi ng orihinal na nasa libro. Nag-isa ang mga guhit. Ang bawat kurbada. Ang bawat tuldok. Iisa lang sila. Walang duda. Ito ang pirma ng kanyang ama. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Liana, na para bang bigla siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang kanyang ama. Ang kanyang idolo. Ang taong nagturo sa kanya ng kahalagahan ng batas at katarungan. Siya. Siya ang hukom na nagdiin kay Mang Andres. Siya ang hukom na naging instrumento para maagaw ng mga Soriano ang lahat mula sa mga De La Vega. Nagmaneho si Liana pauwi na parang wala sa sarili. Ang mga ilaw ng syudad ay naging mahahabang guhit ng kulay sa kanyang paningin. Ang mga busina ng sasakyan ay parang mahinang ugong lang sa malayo. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isip ay ang mga salita ng kanyang ama.
Liana, makinig ka. Ang mga Soriano ay makapangyarihan. May mga laban na mas mabuting iwasan na lang. Itigil mo na to habang maaga pa. Ang mga babala. Hindi na yon payo ng isang nag-aalalang ama. Iyon ay isang pag-amin. Isang pag-amin na nakatago sa mga salita ng pag-ingat. Pagdating niya sa bahay nila, nadatnan niya ang kanyang ama sa library nito, nagbabasa ng libro, isang baso ng wine sa tabi. Ang kagalang-galang na si Judge Antonio Castillo. Ang larawan ng integridad. Napakasaklap. Hindi siya nagsalita. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Nilapitan niya ang malaking lamisang gawa sa mahogany. Dahan-dahan, inilapag niya ang photocopy sa ibabaw nito. At marahan niya itong itinulak palapit sa kanyang ama. Nagulat si Judge Castillo sa bigla niyang pagdating. Ngunit nang makita niya ang papel, nang makita niya ang pamilyar na kaso, biglang nagbago ang lahat. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kamay niyang may hawak na libro ay bahagyang nanginig. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Liana. Ang kanyang mga mata, na dati laging puno ng otoridad at pagmamahal, ay ngayon puno ng gulat at takot. Liana, anak, saan mo nakuha yan? Hindi pa rin sumasagot si Liana. Ang lalamunan niya ay tila may nakabara. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay napakatindi, na para bang sinasaksak siya ng paulit-ulit. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag, ang pangalan sa screen, Marco. Sinagot niya ang tawag pero hindi siya makapagsalita. Liana? Nariyan ka ba? Tanong ni Marco sa kabilang linya. May balita na ba? May nahanap ka na bang bago? Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na, Marco, may nahanap ako. Nahanap ko ang isa pang taong sumira sa pamilya mo. At ang taong iyon ay ang sarili kong ama. Pero walang boses na lumalabas sa kanya. Tanging isang hikbi ang kumawala. Isang tunog ng pusong nadudurog. Liana? Umiiyak ka ba? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Marco. Hindi na niya kinaya. Ibinaba niya ang tawag. Napayuko siya, ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak sa makintab na sahig. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ang paniniwala niya sa kabutihan ng kanyang ama, ay nawasak. Naramdaman niya ang paglapit ng kanyang ama. Patawarin mo ako, anak. Ang boses ni Judge Castillo ay basag, isang bulong na puno ng pagsisisi at sakit. Patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Ricardo. Ang tunog ng biglang pagbaba ng telepono ni Liana ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Sinundan niyo ng isang hikbi, isang tunog ng nasasaktan na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ni Marco. Liana? Liana, paulit-ulit niyang tawag sa kanyang cellphone pero wala nang sumasagot. Isang matinding kaba ang biglang bumalot kay Marco. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila, sa lahat ng pagbabanta ni Ricardo, sa lahat ng pambabatikos ng media, ni minsan ay hindi niya narinig na ganito si Liana. Si Liana ay matatag. Si Liana ay matapang. Ang marinig itong umiyak ng ganoon, may nangyaring masama. Isang bagay na malala. Hindi na siya nag-isip pa. Sumakay siya sa pinakamalapit na bus papuntang Maynila. Ang ilang oras na biyahe ay parang walang katapusan. Bawat minuto na lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Liana, pero diretsyo na ito sa voicemail. Gabi na nang marating niya ang tapat ng malaking bahay ng mga Castillo. Isang bahay na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, isang mundong napakalayo sa kanya. Nag-aalangan siyang kumatok, pero ang pag-aalala niya para kay Liana ay mas malakas kaysa sa kanyang hiya. Si Liana mismo ang nagbukas ng pinto. Ang itsura niya ay dumurog sa puso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pula. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang matatag na abogadong kilala niya ay nawala, napalitan ng isang babaeng mukhang pasan ang buong mundo. Marco Lee. Bulong niya, ang boses ay paos. Anong ginagawa mo dito? Tumawag ako. Umiiyak ka. Nag-alala ako, diretsong sagot ni Marco. Anong nangyari, Liana? May ginawa ba sa iyo ang mga Soriano? Umiling si Liana. Pumasok siya muli sa loob at sumunod si Marco. Naupo sila sa sala, isang silid na mas malaki pa sa buong bahay niya sa San Isidro. May nalaman ako, Marco, panimula ni Liana, ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Isang bagay tungkol sa kaso.
Tungkol sa nakaraan. Huminga siya ng malalim na parabang nag-ipon ng lakas. At ikinuwento niya. Ang tungkol sa nahanap niyang dokumento. Ang tungkol sa kasong isinampa ni Ricardo laban kay Mang Andres 20 taon na ang nakalipas. Nakinig si Marco, ang kanyang noo ay nakakunot. Hindi niya alam na may ganoong kaso. At ang hukom na nagbigay ng desisyon na pabor kay Ricardo. Nag-angat ng tingin si Liana, at ang sakit sa kanyang mga mata ay parang kutsilyong tumusok sa puso ni Marco. Ay ang tatay ko. Isang nakabibinging katahimikan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga salita ay umalingaw sa isip ni Marco. Ang tatay ko. Ang ama ni Liana. Ang ama ng babaeng pinagkakatiwalaan niya. Ang ama ng babaeng unti-unti na niyang minamahal. Ay isa sa mga taong sumira sa kanyang pamilya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at kabalintunaan. Kaya pala. Bulong niya, tumatango-tango habang dahan-dahang binubuo ang lahat sa kanyang isipan. Kaya pala ganoon na lang ang pag-aalala ng tatay mo. Kaya pala gusto kanyang patigilin. Hindi dahil sa kapakanan mo, kundi dahil sa kapakanan niya. Marco, hindi. At kaya pala napakadali para sa iyo na tulungan ako. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses niya ay nagsisimula ng tumaas, ang sakit ay nagiging galit. Dahil sa guilt. Dahil sa konsensya ng pamilya ninyo. Hindi dahil naniniwala ka sa akin, kundi dahil gusto mong itama ang kasalanan ng tatay mo. Hindi totoo yan, Marco, sigaw ni Liana, ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naniwala ako sa iyo. Tinulungan kita dahil naniniwala akong inosente ka. Talaga ba, Liana? Tumayo si Marco, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. O baka naman nakita mo ako bilang isang pagkakataon para tubusin ang kasalanan ng pamilya mo. Ginawa mo akong proyekto. Isang charity case. Ang bawat salita ay idinisenyo para makasakit dahil siya mismo ay nasasaktan. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay napakatindi. Ang babaeng inakala niyang kakampi niya ay may dugong kasama sa mga kaaway niya. Ang kanilang mga pamilya ay magkaaway mula pa sa simula. Ang pag-ibig na nagsisimula ng mamukadkad sa kanyang puso ay biglang nalanta, nilaso ng katotohanan. Paano mo nagawang itago to sa akin, Liana? Paano mo ako magagawang tingnan sa mata araw-araw? Alam mo na ang tatay mo ang isa sa mga dahilan kung bakit ako lumaking isang hamak na Reyes at hindi isang De La Vega. Ngayon ko lang nalaman, Marco. Maniwala ka sa akin. Pero hindi na makarinig si Marco. Ang naririnig na lang niya ay ang ugong ng galit at sakit sa kanyang isipan. Umalis ka na, Marco, please eh. Pakiusap ni Liana, ang boses ay halos mawala na. Aalis ako, matigas na sabi ni Marco. Naglakad siya patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, humarap siyang muli kay Liana. Ang kanyang mga mata ay malamig. Wala nang tayo dito, Liana. Hindi na kita abogado. Hindi na kita kahit ano. Ang laban na to, ako na lang ang tatapos. Mag-isa. Tinalikuran niya si Liana na naiwang nakaluhod sa sahig, umiiyak. Lumabas siya sa malaking pinto, bumalik sa madilim na gabi, at naramdaman niyang mas nag-isa siya ngayon kaysa noong nasa loob siya ng selda. Nawala na ang lahat. Ang tiwala. Ang pag-asa. Ang pag-ibig. Habang naglalakad siya papalayo, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Matalino ka sanang bata, Marco. Pero oras na para matuto ka ng leksyon. Hintayin mo ang sulat mula sa korte bukas. Tingnan natin kung gaano katibay ang kaso mo ngayon. At doon, sa gitna ng malamig na gabi, alam ni Marco na ang giyera ay papasok na sa pinakamadilim at pinakamapanganib nitong yugto. At haharapin niya ito ng mag-isa. Ilang araw na hindi natutulog si Liana. O kung natutulog man siya, ang kanyang mga panaginip ay binabagabag ng mga alaala. Ang mukha ni Marco puno ng galit at sakit. Ang mga salita nito, charity case, proyekto. At ang mukha ng kanyang ama, puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ang kanilang malaking bahay ay naging isang kulungan. Bawat sulok ay may paalala ng kasinungalingan na bumuo sa kanyang buhay. Ang mga tropeo at plaque ng kanyang ama na nakadisplay sa sala ay hindi na ngayon simbolo ng karangalan, kundi ng isang malaking pagkukunwari. Isang umaga, habang nakaupo sa kanyang kwarto at nakatitig lang sa kawalan, napagpasyahan niya.
Tama na ang pagmumukmok. Tama na ang paglulunod sa sarili sa kalungkutan at guilt. Hindi ito makakatulong kay Marco. Hindi nito mabubura ang kasalanan ng kanyang ama. At lalong hindi ito ang Liana na gusto niyang maging. May kailangan siyang gawin. Hindi lang para kay Marco, kundi para sa sarili niya at para sa hustisyang pinaniniwalaan niya. Pumunta siya sa lumang library ng kanilang bahay, isang silid na bihirang buksan. Dito nakatago ang mga lumang gamit ng kanyang ama, mga papeles mula sa mga unang taon nito bilang hukom. Maalikabok. Amoy ng nakaraan. Nagsimula siyang maghalungkat. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Isang sulat. Isang journal. Kahit anong bagay na magbibigay linaw kung bakit ginawa ng kanyang ama ang ginawa nito. Sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang legal books, may nakita siyang isang maliit na kahon. Sa loob, may ilang mga lumang cassette tape, may mga label na sulat kamay. Ang isa sa mga ito ay may nakasulat, Soriano. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Naghanap siya ng isang lumang cassette player sa bodega at isinalang ang tape. Static. Isang mahinang ugong. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ng isang mas batang bersyon ng kanyang ama. Ricardo, hindi ko pwedeng gawin yan. Labag yan sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Sumunod ang isa pang boses. Malamig. Mapagmataas. Ang boses ng isang mas batang Ricardo Soriano. Antonio, kaibigan, lahat tayo ay may presyo. Isipin mo ang pamilya mo. Ang asawa mo. Ang maliit mong anak na si Liana. Napakagandang bata. Sayang naman kung may mangyayaring masama sa kanila dahil lang sa isang piraso ng lupa, hindi ba? Isang malinaw na pagbabanta. Hindi lang pressure. Hindi lang suhol. Isang direktang banta sa buhay niya. Pinatay ni Liana ang player. Ang tape na hawak niya ay hindi lang ebidensya. Ito ang katubusan. Hindi nito binubura ang kasalanan ng kanyang ama, pero ipinapakita nito ang bigat ng sitwasyon na kanyang hinarap. Dala ang tape, lumabas siya ng silid. Nakasalubong niya ang kanyang ama sa pasilyo. Nakita ni Judge Castillo ang cassette tape sa kamay ng anak. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Walang salitang namutawi. Dahan-dahan lang na tumango ang matanda, isang tango ng pagsuko, ng pagsisisi, at ng pagbibigay basbas sa kung anuman ang dapat gawin ng kanyang anak. Nagmaneho si Liana papuntang San Isidro. Alam niyang doon niya lang matatagpuan si Marco. Nadatnan niya si Marco sa pampang ng ilog kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. Nakaupo ito sa parehong bato, nakatingin sa malayo, ang anyo ay anyo ng isang taong natalo na sa laban. Ang balikat ay nakayuko, ang mga mata ay walang ningning. Ang text message na natanggap nito mula sa korte ay dumating na, isang motion to dismiss na isinampa ni Ricardo, na sinasabing ang mga ebidensya ni Marco ay mahina at hearsay lamang. Hindi napansin ni Marco ang kanyang pagdating hanggang sa tumayo na siya sa tabi nito. Nag-angat ito ng tingin, ang mga mata ay puno ng gulat at pag-iwas. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong nito. Hindi nasaktan si Liana. Inaasahan na niya ito. Sa halip, umupo siya sa tabi nito. Inilabas niya ang cassette tape mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Marco. Ano to? Tanong ni Marco, hindi kinukuha ang tape. Katotohanan, sagot ni Liana. Pakinggan mo. Ito ang pag-uusap ng tatay ko at ni Ricardo Soriano 20 taon na ang nakalipas. Dito mo maririnig kung paano nila tinakot ang pamilya ko. Tinitigan ni Marco ang tape, pagkatapos ay tumingin kay Liana. Ang yelo sa mga mata nito ay unti-unting natutunaw. Liana, bakit? Dahil kailangan mong malaman ang buong kwento, sabi ni Liana, ang boses ay matatag. Humarap siya kay Marco, tinitigan ito ng diretsyo sa mata. Hindi ko mababago ang nakaraan, Marco. Hindi ko mabubura ang katotohanan na ang ama ko ay naging bahagi ng trahedya ng pamilya mo. At habang buhay kong dadalhin ang kahihiyang iyon. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitira niyang lakas. Pero kaya nating itama ang hinaharap. Ang tape na yan ang kulang nating baraha. At gagamitin natin yan para manalo. Kung papayagan mo ako. Nakatitig lang si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng magkahalong emosyon. Pagsisisi. Pag-asa. Pagkalito. Tumayo si Liana. Nasa sayo na yan, Marco. Pero kailangan mong magdesisyon ngayon.
Ang huling hearing ay bukas na. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Nagawa na niya ang kanyang bahagi. Ang pagpili ay nasa kamay na ni Marco. Sumakay siya sa kanyang kotse, dala-dala ang tape na hindi kinuha ni Marco. Habang nagmamaneho siya sa madilim at provincial na daan pabalik ng Maynila, isang sasakyan ang biglang humarang sa kanyang dinadaanan. Dalawang sasakyan. Isa sa harap, isa sa likod. Nakulong siya. Ang matinding ilaw mula sa mga headlight ay bumulag sa kanya. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan sa harap. Lumabas ang tatlong lalaki, ang isa sa kanila ay pamilyar sa kanya, isa sa mga alalay ni Mateo Soriano. Dahan-dahan silang lumapit sa kanyang kotse, ang kanilang mga mukha ay nakatago sa dilim, ang kanilang mga anyo ay nagbabanta. Kumatok ang isa sa bintana ng kanyang kotse. "Miss, ibigay mo sa amin ang tape. Kung ayaw mong masaktan." At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Liana. Mga minamahal kong tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Sa bawat salitang aking isinulat, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang tamis ng kanilang mga tagumpay. Kasama ninyo akong kinilig sa mga unang titigan, nagalit sa kawalang katarungan, nalungkot sa mga pagtataksil, at umasa sa gitna ng kawalan. Ang kwento ni Marco at Liana ay isang paalala na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa lupa o yaman, kundi sa kakayahan nating magpatawad. Ito ay isang testamento sa lakas ng pag-ibig na kayang buuin muli ang lahat mula sa mga abo ng nakaraan. Higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na unos ng buhay, laging may sisikat na araw ng panibagong simula. Ngayon, nais kong marinig naman ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso't isipan? Mangyaring iwanan niyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po.